Wah, ngayong hapon mga buddy. Ato oras karon alas 4 sa hapon. Taganta sa hapon nga panahon. Dagan ta og kuan buddy. Tabang sa Hino 10 kilometers. Istiyan na to buddy, kaya baba ang 10 kilometers. Dugay-dugay na buddy, wala ta ka dagan og 10 kilometers. Huwa. Ha, pag-usapan natin buddy yung yung tungkol sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. O ano ang mga mangyayari sa mundo pag pabalik ang mahal na Panginoon sa second coming of Christ. Pag-aralan natin buddy o istoryahan nato buddy sa mahitabo sa kalibutan. Na abay madala sa rapture na ay mabilin. Tara ito niya ba day ato istoryahan. Magpasingot sa tama day, magpapawis muna tayo. Let's go! Huwa! Takbo bang may lupa? Nakainis pa ng pawis. Huwa! 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 Huwa!
Doon na tayo sa gilid ba di, kasi yung rotunda ba di, pinasira na, alas 5 na kasi. Pag-usapan natin ba di yung ano ang mangyayari sa mundo pag babalik ang mahal na Panginoon Jesus. Kasi hindi alam ng karamihan tao ba di sa buong mundo na babalik ang mahal na Panginoon Jesus. At sabi niya sa Bible, walang nakaalam. May nalaman ako ba din na tatlong mangyayari sa mundo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya ang una ba di, sa pagbalik ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia na mula sa langit bababa ang mahal na Panginoon Jesus at kasama yung mga anghel niya. Kukunin niya yung mga hinirang niya, mga piniling anak ng Diyos. Kukunin niya ba di sa pamaraan ng pagdagit, paglalin sa Bisaya, rapture sa ibang salita. Yeah, sabi sa Bible ba di sa book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Thessalonians chapter 4 verse 16. Sabi dito ba di, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Kaya yan ang unang mangyari sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Yung mga namatay na naglilingkod sa mahal na Panginoon Jesus, yun ang unang kunin niya. Mula sa libingan nila, sila ay mabubuhay muli. Mula sa patay, sila ay mabubuhay muli. Kukunin sila ng mahal na Panginoon. Yun ang una. Kukunin sila ng mahal na Panginoon. Yung unang nangamatay na naglilingkod, na may katapatan sa ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa pa di, pangalawang pangyayari pa di, ay yung pagdagit sa mga hinirang, yung mga buhay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, madatnan niya sa kanyang pagbabalik, kunin niya yun na buhay. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kaya sabi ng mahal na Panginoon sa salita niya na tayo yung mga buhay pa na malatdan niya naglilingkod na may katapatan sa mahal na Panginoon, kukunin niya ng buhay at papunta sa kanyang kaluwalhatian. Yun ang pangalawang pangyayari. At ang pangatlong pangyayari pa di, yung tinatawag na mga left behind. Ano yung left behind? Yung mga maiiwan. Kaya una, may dadalhin ang mahal na Panginoon, yung mga nangamatay na, naglilingkod sa kanya, bubuhay niya yon at saka dalhin niya sa kanyang kaharian. At pangalawa, yung mga naglilingkod sa mahal na Panginoon na may katapatan, na hindi sumusuko kahit anong mga pagsubok sa buhay, hanggang nadatnan sila ng mahal na Panginoon Jesus, kunin sila. Yung pangatlo ba din na mangyayari, may maiiwan ba din. Sabi sa Bible ba din sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 34 hanggang 36, sabi dito, I tell you, in that night, there shall be two men in one bed. The one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding together, the one shall be taken, and the other shall left. Sa 36, two men shall be in the field, the one shall be taken, and the other shall be left. Kaya yan ang mangyari, may maiiwan talaga sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya sino yung maiiwan? Hindi naman sinabi dito na sino yung maiiwan, pero may maiiwan talaga. Pero ang isa na pag-usapan natin kanina, yung mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, kukunin niya. Kung may maiwan, yan yung mga tao na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Bagamat alam nila ang salita ng Diyos, pero baliwala sa kanila, o may mga taong nakakilala na ng mahal na Panginoon Jesus, tapos tinalikuran siya, yun ang maiiwan sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya, importante talaga ang pagpatuloy sa paglilingkod ng mahal na Panginoon. Sino ang maliligtas? Sino ang kukunin niya? Meron kukunin niya. May kukunin ng mahal na Panginoon ang
yung mga nagtiis talaga, nagpatuloy sa pagtitiis. Sabi sa Book of Matthew chapter 24 verse 13, he shall endure until the end shall be saved. Yung mga naglilingkod ng may katapatan talaga, nagtiis talaga hanggang sa katapusan, sila ay maliligtas. Yun ang kukunin ng malapino na buhay sila dito sa mundo. Kaya bakit importante ang masama ka sa pagbabalik ng mahal na Panginoon? Bakit importante yung masama ka sa pag-rapture ng ating mahal na Panginoon? Bakit importante yung masama tayo? Kasi sabi ng Bible ba sa Book of Daniel chapter 12 verse 1 and 2, sabi dito ba and at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to the same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Sa verse 2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Kaya ito ang mangyayari. Kaya importante talaga ang masama ka sa pagbabalik, sa pagdagit ng mahal na Panginoon sa kanyang mga hinirang. Kasi pag hindi ka basama, sabi na itong nabasa kanina ba sa Daniel chapter 12 verse 1 and 2, pag maiwan ka dito ba may mga pangyayari sa buong mundo na hindi pa nangyayari mula nang ginawa ang mundo, na terrible mga paghihirap ng mga pangyayari. Kaya hindi mo matiis yun mga sabi ng iba may 7 years tribulation. Yung pagkatapos ng rapture, pagkuha ng malapit sa mga hinirang niya, yun ang 7 years. May 7 years tribulation ba Kaya yun ang mga mangyayari. Kaya yung tribulation na yan ba grabe kahirapan yan. Yung wala na yung glory ng mahal na Panginoon, yung tubig maging dugo, kulay dugo na lahat, tapos mga tao hatred na, wala na pag-ibig, wala na presensya ng Diyos. Kaya wala ka ng pag-asa dito ba pag hindi ka makasama sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya importante talaga ba ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Jesus. Paano natin siya paglingkuran? Tagapin natin siya ba paglingkuran natin siya sa ating buong puso, buong buhay, at iwanan natin mga yung mga mag-repentance tayo iwan yung mga sanlibutan gawa. Kaya magsisi sa ating mga kasalanan na nagawa mula nang tayo sinilang hanggang sa oras na ikaw ay nagkaisip. Kaya importante talaga ang paglilingkod sa mahal na Panginoon Jesus. Siya lang ang pag-asa natin. Wala na itong mundo ang dumi-dumi na. Hindi na natin maintindihan yung mga pangyayari. Patayan dito, patayan doon. Hindi natin parang yung mga tao parang lamok na lang. Parang dali na lang patayin, parang wala na lang. Pero sa mahal na Panginoon ang tao, ang isang buhay ng tao ay yan sa kanya special talaga yung tao sa kanya. Kaya nga napakamatay siya sa krus sa Kalbaryo para tayo ay mailigtas at makilala natin siya na siya na lang yung pag-asa natin. Kaya hindi pa huli ang lahat habang hindi pa siya bumabalik. Kasi ang tanong dyan sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, handa ka na ba? Sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, makasama ka ba? Yan ang malaking tanong. Kaya importante talaga ang paglilingkod. Ngayon habang may buhay ka pa, makapagsisi ka pa, makapaglilingkod ka pa sa mahal na Panginoon Jesus. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Siya lang ang buhay na walang hanggan. Sa Kanya lang sa Kanya lang lahat. Kasi yung buhay natin mula sa Kanya. Kaya pinapala tayo sa araw na ito kasi sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon, may mga tao pang hindi lang ako marami pang mga tao, ibang mga Christian mga believers ng mahal na Panginoon Jesus, talagang sisikap silang maibalita ang mabuting balita ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi pa huli ang lahat now is the accepted time, now is the day of salvation. Kaya try nyo lang subukan nyo, hanapin nyo sa YouTube, sa Facebook, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung may karamdaman kayo na hindi na pinagaling ng mga doktor, hospital,
sa Jesus Miracle Crusade buddy, punta kayo buddy, bisita kayo doon, magtanong kayo kung anong gagawin para mapagaling yung karamdaman nyo. Sa Diyos buddy, walang imposible buddy. Kaya kayang-kaya ng mahal na Panginoon, baguhin yung buhay mo, yung mga problema mo, kayang-kaya niyang maging payapa ang buhay mo buddy. Kaya habang nandito ka sa mundo ito, naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, naghihintay ka sa kanyang pagbabalik, payapa ang buhay mo, bigyan ka ng mahal na Panginoon ng kalakasan, pagkain, lahat ng gusto mo sa buhay mo, ibibigay ng mahal na Panginoon kasi promise yan ng mahal na Panginoon sa lahat ng tumatanggap sa kanya, sa lahat ng naglilingkod sa kanya, iniibig tayo ng mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang bali, maraming salamat po sa inyong panonood at lahat bali, may pag-asa pa tayo. Tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Purihin ang mahal na Panginoon Jesus, ang lahat ng pagpupuri, padadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. God bless you all po mga buddy. Huwa, bye-bye. Shout out buddy sa lahat ng mga kapatiran ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po mga buddy. Bye-bye. Huwa.